find the truth. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah. Three days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah. Hallelujah. Ano pangalan ng mga kapatid niya kamitan na ano? Carmen de la Paz. Carmen. Ang Piatang. Honorata. Nata. Ingay. Dominga. Turing. Victoria. Ayun na, turing na lang yan. Victoria ba yun? Oo. Jose. Tabo. Pedrell. Pedro. Elino. Ano namin? Meron na. Adriano. Pedro, Elino, Jose, Adriano, Carmen, Marata, Dominga, Victoria. Ano na yan? Dominga. 8 na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, 8. Asan po ba sila magkakapatid? So, konti. Bagay ng araw, ganun yan. Sila ng 12, 14. Tapos sa Francisco Tochi Jr. Francisco Jr. Alam ko meron tayo dati. Tonyo, Juana, Perez. Sa anak ng tatapit. Kaya po, yung mga anak na masasama natin, baka may nakalimutan tayo, pangkuhang pa. Napakapagalitan pa. Ay, pinsan. Happy birthday. Sino? Happy Birthday ko ba ngayon? birthday to you. Hindi ko alam, birthday ko. Happy birthday to you. Happy birthday. Punta kayo sa Jollibee, ha? Oy, Jollibee daw. Punta lang kayo. Pupunta na kayo. Dadaan kayo. Kanya-kanyang bayan. Bilis mo, ano kami sabihin mo? Oh. Ay, saan lang yan? Alam nila. Kami. Okay, sige. Ready na tayo sa labas. Ready na dyan sa labas. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa pagdiriwang ng salita ng Diyos. Gayon din ang ating mga panalangin at pagbabasbas sa pamagitan ng holy water sa labi ng ating minamahal sa buhay na si Agapita, Pitang, Molina, Tolentino. Ang haba ng Parales. Ayaw na niya ng parang. Ayaw na. Natayo po tayong lahat at aawitin natin ang pambungad na awit na pananagutan. Sino man ang namamatay
lahat ay hiling ko ng Diyos. Sinisimulan po natin ang ating pagtitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga panalangin at paghahabiin para sa pagimlay ng kaluluwa ni Agapita. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumahating lahat. Amen. Ang ating pag-aalay ng mga pagbasa ng salita ng Diyos, ang pagdadalit ng salmo, mga panalangin pangkalahatan, gayon din sa ating panalangin ng pagdadalamhati, ay inaalala natin at binibinita ang ibang araw sa buhay ni Agapita na pumanaw na at naunahang tinawag ng Panginoon upang makapiling sa kanyang kaharian ng langit. Inaalala natin ang kanyang mga magulang na sina Antonio at Juana. Gayon din ang anak niyang pumanaw na si Francisco Jr. Tochi. Mga kapatid na sina Pedro, Elino, Jose, Adriano, Carmen, Honorata, Dominga at Victoria. Isang natin po natin sa ating inaalala ang iba nating mahal sa buhay na pumanaw na, lalong-lalo na mula sa pamilya ng mga Molina at pamilya ng Tolentino. Let us now pause for a while, a moment of silence, as we remember our dear departed loved ones and friends. Inaalala din po natin ang mga pamangkin na pumanaw na ating mahal sa buhay na si Agapita, mga apo at iba pang mga kamag-anak. Eternal rest grant unto the soul of Agapita, and be in our dear departed loved ones, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Manalangin po tayo. Tayong lahat sabay-sabay na may hawak ng kopya. Panginoong Diyos, Amang makapangyarihan, ang krus ay ginawa mo para sa amin bilang simbolo ng lakas at bilang iyo sa sakramento ng pagkabuhay ng muli. Ngayon na binanaya mo na si Agapita mula sa mortal na buhay, gawin mo siyang isa sa mga banal sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Si Kristo ang unang bumangon mula sa mga patay, at alam namin may babangon niya ang aming mga mortal na katawan upang maging katulad niya sa kanyang kaluwagan. Inihamin namin si Agapita sa ating Panginoon. Tanggapin nawa siya ng Panginoon patungo sa kanyang kapayapaan at ibangon ang katawan niya sa huling araw. Mga kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo ay nagwika ng ganito: saan man magtipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ako'y nasa piling nila. At sinabi rin ng ating Panginoon sa Kristo na lahat ng hingin natin sa Ama sa kanyang pangalan ay gagawin niya. Upang luwalhatiin ang Ama sa Anak at sa lahat ng ating hingin sa Kanya sa pangalan niya ay kanyang gagawin. Sa kanyang pag-iisang ito sa atin, suklian natin ang kanyang pag-ibig, ating ipagdangal ang kanyang kadakilaan at kabutihan. At sama-sama natin awitin ang Panginoon maawa ka. Maawa ka.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Magsiupo po lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa sa karunungan ni Solomon, ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kauntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nila na ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang pagkawala. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila ay nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos sa sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubog tulad ng ginto na sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinuno. Darating ang Panginoon upang gantipalaan ang mga matuwid. Magliliwanag silang parang ninga sa nagliliyab na dayami. Sila ang namamayani sa mga bansa sa daigdig at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nananalig sa Kanya ay makakaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan at ang mga naging tapat sa Kanya ay manginuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig sapagkat Siya'y mabuti at mawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin po tayo para sa mga nakalilimot sa kanilang sarili at nahihirapang sumupil sa kalamputan nang sila'y maligtas sa kawalang pag-asa. Alang-alang sa Diyos at sa yumao na si Agapita, nang ang Diyos ay sumakanila, umaliw at tumulong sa kanilang pasanin. Pakinggan po natin ang mga dalit para sa Salmo Responsorio. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon sa bawat salmo ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin si Agapita sa ating Panginoong Hesukristo na nagwika, Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Sino mang naniniwala sa akin ay hindi magdurusa ng walang hanggang kamatayan. Tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tumangis ka dahil sa kamatayan ng kaibigan mong si Lazaro. Aliwin kami sa aming pamimighati. Hinihiling namin ito ng may pananampalataya. Tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming kapatid na si Agapita ay nalinis sa binyag at pinahira ng langis ng kaligtasan. Ipagkaloob mo sa kanya ang pakikipagkaisa kasama ng iyong mga banal. Hinihiling namin ito ng may pananampalataya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aliwin ang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan ni Agapita sa kanilang mga kalungkutan dahil sa pagpanaw ni Agapita at hayaang ang pananampalataya nila ang magpaluwag sa kanilang dibdib at ang buhay na walang hanggan naman ang kanilang pag-asa. Hinihiling namin ito ng may pananampalataya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming mga panalangin para kay Agapita, sapagkat hinangad niya na tuklin ang kalooban mo. Kaya sa awa mo, patawarin mo kung anuman ang mga pagkakamaling nagawa niya.
Sa pamamagitan ng kanyang pananampalatayang Kristiyano, kaisanan niya ang lahat ng iyong bayan na naniniwala sa iyo. Ngayon, sa iyong pag-ibig at awa, pagkalooban mo siya ng lugar, kapili ng iyong mga anghel at mga banal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumayo po tayong lahat at tawagin natin ang Alleluia. Ang liwanag, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan patungo sa Amang mahal. Alleluia, Alleluia. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bethania, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit sa Maria naway naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit, nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon. Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Ang magandang balita ng ating Panginoon." Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo po ang lahat para sa maikling pagninilay. Magandang hapon po sa lahat ng natitipon ditong kapamilya, mahal sa buhay, kaibigan ng ating minamahal na si Agapita, ang kapitan. Magandang hapon din po. Sa ating pong ebanghelyo ay ating natunghayan. Alam na natin ang istorya ni Lazaro, ang kanyang kapatid na si Marta at Maria. Si Jesus sa panahong iyon ay maraming kakilala, maraming ding kaibigan, ngunit bukod tangi ang magkakapatid na ito. Ang inaiba ng 3 magkakapatid na ito sa pakikipagkaibigan kay Kristo ay naroon ang tunay na pagkakilala nila kay Kristo na siyang buhay at pagkabuhay. Alam nila na ang lahat ay nasasaklaw ng kapangyarihan ni Jesus. Kaya nga sa ating ebanghelyo, pinaalam na nila kay Kristo na namatay na ang kanyang kapatid,
ngunit hindi pa agad-agad nakarating upang dumamay at hanggang mailibing na. Si Kristo ay nagpunta pa rin sapagkat ito ang kanyang pangako na pakikiramay. Sa ating kultura, sa ating tradisyon, ito ay pinakamagandang halimbawa ng ating pagsunod kung ano yung ating nakagisnan na salin-salin na ang mga tradisyon na ito hanggang sa ating ngayong panahon. Ang pagdamay, ang pakikiramay, ang pakikidalamhati. Si Kristo ay buhay at pagkabuhay, kaya't si Marta at Maria ay lugod na sinalubong nila si Jesus. Sinalubong ni Maria si Jesus ng may panalangin, ng may pakikiramay, na may dalang pag-asa. Si Marta naman ay sinalubong si Jesus sa pamamagitan ng paghanda kung ano man ang kakailanganin ni Jesus dahil siya galing sa mahabang paglalakbay. Ang katangian ni Maria at Marta sa pagkakataong ito sa pagdalaw ni Jesus ay lubos na nagpapatunay sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, na nandun yung welcome, nandun yung mainit na pagtanggap sa mga tao na nakikiramay at sa mga taong nakikidalamhati. Ang kay Maria ay puno ng pag-ibig at panalangin, ang kay Marta ay puno ng pagsisilbi at pag-aaruga sa kailangan ng mga tao. Ito ay mababalangkas natin sa ating kasaysayan, sa ating kaugalian, at sa ating pananampalataya. Ang pag-asa, ang pananampalataya, ang siyang buhay ng bawat isang Kristiyano. Kaya po sa ating ginagawa ngayong pag-aalaala at pag-aalay ng panalangin ng salita ng Diyos, at mamaya rin ang pagbibisik ng banal na bendita sa ating kapatid na si Agapita, ito ay may kalakip na pag-asa. Pag-asa na tayo ay muling magkikita sa pagdating ng panahon. At pananampalataya na siya ay kasama na ni Kristo sa kaluwalhatian sa langit. Ang tao ay hindi makararating sa kaluwalhatian sa langit kung hindi daraan sa yugtong ito ng kamatayan. Lahat po tayo ay mamamatay at darating din tayo sa yugtong ito. Maging handa tayo at tayo ay dapat laging may panalangin na sa pagdating ng panahon na tayo ay yayao, na tayo pupunta na sa kaharian ng Diyos. Nagawa na po sana natin ang lahat ng dapat natin magawa. Tulad ng pagmimisyon natin hindi lang sa sarili, kundi pagmimisyon sa ating kapwa. Nandun yung tunay na pagmamahal, kung tayo po ay mayroong pababaon sa ating mahal sa buhay na si Kapitang na panalangin. Ito ang mga huling sandali, kasama pa natin ang labi ng ating kapatid. Ngunit pag siya ay nailibing na, 1 linggo nang nakaraan, 2 linggo, 3 linggo, na maaalala natin, lagi po tayong mag-alay ng panalangin, dasal na panalangin para sa kanyang kapayapaan. At pagpapatawad sa lahat ng kanyang mga naging kakulangan, naging kahinaan at kamalian. Wala naman pong taong perfecto. Lahat po tayo ay may pagkakamali at pagkakasala. Ang pinakamainam lang ay tayo ay nagpapakumbaba. Tinatanggap natin ang ating mga kahinaan. At kung tayo may pagpapakumbaba, diyan po sisibol ang pagpapatawad. At ang huli ay ang pasasalamat. Pasasalamat sa tagal ng buhay na inilagi ng ating kapatid na si Kapitang, ay nandoon pa rin ang mga naging alay niya sa buhay sa lahat ng tao na kanyang nakasalamuha. Sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga anak. Isang magandang halimbawa na lang ay ang kanyang pagiging isang dakilang ina na siyang naging mulat na
katunayan sa lansalong lahi pang darating na ang kanyang alaala ay mapasalamatan sa pagiging isang dakilang ina para sa lahat. Amen. Aawitin po natin at sasabayan ang tugtugin na ito bilang awit ng ating pagninilay sa ating mahal na patron, Ina ng Kaliwanagan. Sariling ikaw ang talang sumisilay na nagbibigay sila sa buhay. Sa Diyos ikaw ang tanggulan, pahinga kang walang hanggan. Tumayo po tayong lahat. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos at turo ng mamathalang aral, buong pag-ibig po nating aawitin ang Ama namin. Ang kaharian mo
Panalangin para sa yumao. Ang ating itutugon, Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. O Diyos, Panginoon at Ama namin, nilikha mo kami upang makihati sa iyong kalikasan sa daigdig. At pagkatapos ay makasama mo sa iyong walang hanggang kaluwalhatian sa langit. Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. Aming Amang nasa langit, dahilan sa iyong malaking awa at habag sa amin, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay ipagkasundo niya kami sa iyo at sa walang hanggang buhay na iyong nilaan mula pa na iyong lalangin ng sandaigdigan na iniwala ng aming unang magulang ay muli namin makamtan. Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. Panginoon naming Hesukristo, sa laki ng iyong pag-ibig sa amin, inihandog mo ang iyong buhay upang sa kamatayan mo ay kasamang malibing ang aming mga kasalanan at sa iyong muling pagkabuhay ay magbangon kaming kasama mo sa daang patungo sa iyong kaharian. Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. Huwag mong lingunin, Panginoon, ang kanyang pagkakasala, kundi ang ginawa niyang mga kabutihan ng pag-ibig na kanyang iniukol sa iyo at ang pagmamahal na ipinagkaloob niya sa kapwa. Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. Patawarin mo siya, si Agapita, sa kanyang pagkakasala. Kahabagan mo siya at ipagkaloob mo sa kanya ang buhay at kaligayahang walang hanggan sa kaharian ng langit. Panginoon, pagkalooban mo ng walang hanggang kapayapaan ang yumaong si Agapita. Ngayon po ay isasagawa po natin ang pagbabasbas sa labi ni Agapita.